Check, check. Ayun, napakainit ngayon. Madaling araw na, init pa rin. Pinapawisan ako. Medyo mahangin, pero mainit pa rin. So, pauwi tayo. Pakita ko sa inyo. Kaya, ayos na. Nabili ko yan sa Shopee. Kaliwa lang. Wala pa tayong budget eh. Balikan ko kayo pagka nasa kalsada na tayo ulit. Okay, pauwi tayo. So, Landers. Samahan nyo lang ako. Tapos, discuss natin yung stock na crash guard ni Domeng. Natingin ko ba okay ba siya? Eh, samantalang dati, gusto natin siyang palitan. Well, sa experience natin, nung natumba tayo, well, panoorin muna natin nung natumba tayo, kung saan tayo natumba. Yung mga iba nakapanood, sabi nila, buti lupa. Kasi iba naman, may tama ba yung makina? Kasi mabato, sabi. So, hindi ko maalala kung saan ako natumbay. Alam ko yung area, hindi ko lang alam kung mabato nga ba or lupa. So, panoorin natin to. Baka makita natin sa video. Tapos isa pa. Ayun, so para sa akin na yung scenario na yun, yung semplang na yun, hindi naman nagasgas yung makina. Check na natin yan. Ito lang yung umangat, bumuloktot yung side mirror. Yun lang. Sa tulit ko na nakita, natanggal pala yung tornilyo. Pero hindi siguro, wala siguro kanilaman yan. Baka lumuwag lang. So okay ba? Oo, kasi na-serve niya yung purpose niya. Kahit bumuloktot siya, sabihin niya mahina, bumuloktot. Hindi, bumuloktot siya kasi sinalo niya yung impact. Actually, naputol pa nga siya. Naputol siya doon sa part na binutasan. So isang tip ko pala sa inyo. Kung nagpapakabit kayo ng ilaw, tapos ganito yung crash guard nyo, huwag kayong papayag na butasan. Dapat yung bibiliin yung ilaw, yung may clamp na mismo. Kasi dito yung clamp nito, yung unang ilaw natin, yung AOC ba yun? Hindi, monitor AOC. Basta yung unang ilaw natin, kalimutan ko na yung brand eh. I-review ko na lang yung lumang videos natin, so ilagay ko dyan kung anong brand. Yung clamp daw niya, hindi siya pasok dun sa crash guard kasi manipis yung crash guard. Yung tubo, manipis yung tubo. Kaya sinuggest na nagkakabit, butasan na lang. Una-una, huwag niyong gagawin yun kasi kagaya na nangyari sa atin, nasira yung na compromise yung integrity nung crash guard, naputol siya. Buti na lang na-absorb pa niya yung impact bago siya naputol. Tapos pangalawa, di ba yung unang ilaw natin, nakailang repair tayo nung bracket nung ilaw kasi tinanong ko si Sir Rami Rambo, yung naggagawa ng mga crash guard. Sabi niya, hindi dapat ganun yung ginawa dyan kasi yung vibration diretso doon sa ilaw mo, kaya lagi nasisira yung bracket ng ilaw kasi yung yun nga, walang stem. Sabi niya dapat may stem pa yan, hindi siya diretso doon sa mismong crash guard, walang nagdadump ng vibration. So yun nga, eh syempre naniniwala tayo kay Sir Rami, pinag-aaralan niya talaga yan, yung mga crash guard, yung mga top box bracket, mga riser, quality si Sir Rambo. Kaya naniniwala ko sa sinabi niya. So yun, isa yun sa dahilan kaya huwag kayo papayag na butasan yan, lalo na yung mga sumasalo ng impact. So bakit yung hindi tayo nagpagawa ng bago na crash guard kay Sir Rami Rambo? Kay Sir Rami Rambo kasi meron siyang, hindi ko lang, 4K yata, 4K pataas. Depende sa design na gusto mo. Yung design na gusto mo, pag ginawa niya, hindi na niya gagawin sa iba. So ikaw lang yung meron nun. Well, di naman importante sa atin yun. Gusto ko lang talaga yung gawa niya kasi nga quality eh. Parang pinag-iisipan talaga. Pero nga ba't di nga tayo doon kumuha? Eh syempre, unang-una, wala pa tayong budget ngayon. Medyo tight tayo sa budget. Kaya naghanap tayo ng stock. Buti na lang, tinanong ko si Press.
Sabi ko, Pres, yung crash guard ba? To, tanda nyo to ah. Sabi ni Pres, yung crash guard ng B1, B2 hindi pareha sa UG. So dapat, kung B1, B2 yung motor nyo, B1, B2 yung crash guard. Tapos pag UG dapat. Nagbe-blink na naman, sira na naman yung baterya nito. Di ako makakanon, may police, baka huliin tayo. Hindi ko kasi alam kung pwede. Pwede na yan. Nagbe-blink. So ayoko na talaga bumili ng ganyan. Yung may ano, baterya. Baterya yan eh. Baterya nagkakaproblema yan. Kasi sa vibration naalog, hindi niya kaya. Okay, yan nga. Wala tayong budget. Kaya buti nakita tayo sa Shopee ng kaliwa lang. Kaliwa lang yung crash guard. Tapos UG dapat ang kukunin nyo. Huwag kayo kukuha ng B1 kung UG yung motor nyo. Nung kinabit ko, nung una, akala ko hindi parehas. Pero sakto naman pala. Medyo masikip lang yung tornilyo niya sa unahan. Sa taas pala. So dinrill pa natin siya. Panoorin nyo na yung video. Singin ko yung video dyan kung paano ginawa natin. Ano yung nangyari. Natumba tayo. May butas kasi tayo pinalagyan ng luma. Pinalagyan ng lumang MDL. So natumba. Nabali na siya. So papalit tayo. Meron tayo nabili sa Shopee. Pangkaliwa lang. Tinanggalan natin yung MDL muna. Sabit lang muna natin dyan. So yan. Yan yung nangyari. So palitan natin. Ito yung binili na natin sa Shopee. 300 plus lang. Kaliwa lang. Ngayon, moment of truth kung kasya. Palpak yung nabili natin. Tingnan nyo. Hindi pasok yung tornilyo. Maliit. Pasok na. Dinrill natin ng konti. Kasya na siya. Sana sakto yung size niya. Kasi dito, tingnan nyo. Ayan yung luma. Ano ba ito? Parang dito tugma, diba? Oh. Or mali lang ako ng tingin. Pang UGB1 yata ito nakuha natin. Pero tignan natin. Is na. Pumasok naman siya. Dinrill lang natin. Nilawagan lang natin ang konti. Sa ilalim, wala namang problema. Stable naman. Yung ilaw na lang. Kaya natin pantayin. Kasi okay na siya. Nung nakabit natin, okay na ako sa ngayon. Yung sa kanan, may butas pa din yan. Kasi hindi pa natin napalitan. Susunod na lang siguro. Mura lang naman, 300 plus lang. Pero baka kasi sa susunod may budget na tayo. Pwede tayong palit ng crash guard na gusto natin. Or crash guard na design natin. Wala mo lang naisip ng design. Gusto ko lang yung crash guard na ano, may cover sa ilalim para hindi na tayo mag-engine guard. Well, wala naman talaga tayong engine guard kahit ngayon. Dagdag protection lang. Menos gastos din. Kasi yung crash guard plus engine guard, dalawa pa yung bibili natin. Pero wala pa eh. Wala pa tayong budget. Marami pa tayong ibang gustong bilhin. Tsaka marami pang kailangang bayaran. Pero anong kinabit natin? Madali lang naman. Nag-drill tayo pero konting-konting drill lang kasi nilakayan lang naman yung butas. Kasi masikip yung ano nabili natin. So dinrill lang ng konti. Well, actually parang wala lang tayong dinrill kasi nga butas na siya. Tapos sobrang konti lang nung binawas. Tsaka ano pala, yung stock niya, yung kinakapitan sa ibabaw, yung tinutusokan ng tornilyo, may parang tube siyang maigsi. Itong nabili natin, wala. So akala ko mali kagad. Pero hindi naman pala, tama naman pala siya. Naisip lang natin yun. Tagtag. So all in all, gusto ko lang sabihin yung crash guard pala na nakakabit na gusto kong palitan dati,
eh okay pala ang performance. Pero sana hindi na natin siya magamit. Yung crash guard. Pero kailangan natin paghandaan pa rin, palitan yung nasa kanan. Kasi nga na-discover natin na yung may butas, napuputol yung part na yun. So hindi na siya ganun katibay. Yun, may bata ba ako nakitang bumaba doon? Ayun, meron nga. Kailan tingin-tingin tayo, baka may mga bata pa dyan. Mabangga natin. Pabilang tumakbo. So far wala naman. Bilisan nyo mga sir. Baka mag-stop na. Hindi pala. Nilawan ko lang kasi umabol tayo dun sa yellow. Kamote. Nilawan ko lang din, baka kakaliwa siya, hindi tayo makita sa blind spot. Okay, na-EX. Okay, samahan nyo lang ako pa uwi. At least sa dire-diretso na madaling araw eh. Medyo malamig na pag dire-diretso. Pero kanina nagbibihis ako, kaya pawisan pa rin ako kahit madaling araw na. Nakakabihis ito, nagbi-blink-blink. Sira na naman yung baterya. Well, connection lang naman yan. Hihinangin lang, kaso magbubukas na naman ako. Next time yung bibili natin yung ano na, nakadikit na sa electrical ng motor. Papagawa na lalagay press para sure ball, para wala ng baterya. Tapos sa Sinai-X. Oh, ba't bumagal dito? Nag-ooperate na ba to? Nag-ooperate na naman. Traffic yan, pagka belik yan dyan. Ay hindi, mabagal lang yung nasa unahan. Sobra naman bagal yan. Bagal niyan, insan. Laksa ko lang yung sounds ko, puro hangin na. Malamang hindi na rin ako naririnig. Medyo inaantok tayo. Natutulala ako.
yung sound trip natin. Okay, tapos na si Cavitex. Bukas balak natin dumaan dito sa ano, Daang Hari Skyway. Kasi ano eh, ang traffic dito kaninang tanghali. Ang aga ko pa umalis eh. Traffic pa rin ako. Eh ang init pa naman. Nakakadala eh. Ayaw ko tuloy dumaan dito. Pero tis-tis lang kasi makakatulong naman sa mga motorista tong extension na to. Pagtagal, pag nagawa na. Tsaka mabilis naman silang gumawa eh. Hindi naman matagal eh. Kaya hindi mabagal, ibig sabihin. Ayun natin, ang dami na kagad do. Ito mo. Yan oh. Ang bilis, hanggang dito na kagad eh. Tapos dito may mga poste na dito. Hindi ko lang alam kung hanggang saan yung poste na yan. Kasi yung susunod niyan, doon na sa ano eh. May nakikita tayong ano eh, ginagawa sa ano eh, dito sa dinadaan natin madilim. Yung pangalawang madilim hindi yung madilim dito. Hindi ko alam kung duktong yan dito. Tapos maganda yan kasi exit niyan. Hindi exit, duduktong yan sa ano eh, SLEX. Tapos magkakaroon siya ng exit dito sa, saan ba to? Open Canal. So ang lapit sa atin nun, hindi na tayo dadaan dito sa Kawit. Sana matapos kagad. Abutan pa ni Sumi. Okay, so dito na tayo, malapit-lapit na. Lapit na tayo sa Lancaster New City. Yan na, Lancaster New City. Ito siya, sabi ko, yung duktong nun. Yan o. Diba? Layo-layo pa pero ginagawa na. Hindi ko alam yung kasunod yan, kung saan manggagaling. So pag nagsimula na ang mga duktungan yan, so magta-traffic na. Bakit dito? Kasi binutas na oh. Bakit dyan yung kasunod? Okay, malapit na tayo. Basta yun, yung tip ko, huwag yung papuputasan kung naka-stock pa kayo. Stock crash guard. Tapos yung crash guard na stock, okay din naman. Kung wala pang budget, okay pa naman yan. Kagaya sa atin, naka-serve naman niya yung purpose niya. Okay, thank you na matindi. Hanggang sa muli. Bye bye you.